Gandang motor. Vogue 900 DSX. Yeah. Working for a man. So second day na gagamitin natin to, and Saturday. Alright, let's go. Sarap oh. Ganda. Nakaka-enjoy itong motor na to, guys. Dito lang to, pero I bet pagka long ride to, mas ma-enjoy natin. I just really wish na talaga na may riser na to. Pag may riser to, mas hayahay tayo. Sarap. Ito lang, hindi ko siya masyadong mailusot-lusot, pareho ng ginagawa ko sa DSX 525 natin. Kasi mas malaki to, mas mabigat, and syempre may challenge kung ikukumpara doon. Maganda rito, walang pakialam sa ano, sa lubak ko. Walang pakialam sa lubak. Nakakatuwa. Kasama ng review natin kung lalagay ko kung kumusta ang fuel consumption, kasi napapansin ko medyo malakas din siya eh. What do you expect from a 900cc? Diba? Ganun lang naman yon. Great power comes great responsibility with gas also. Diba? Okay, let me just enjoy this first. Sarap eh. I like it na malalaki yung letra ng this is sa screen natin. Mga driver dito tumitingin pagka lumalabas, kaya gagamit talaga dapat tayo ng mga warning devices, like syempre busina, alright, signal, come on. Ito yung sinasabi ko, pagka medyo traffic, challenge tayo, obviously. Challenge sa gasolina, challenge sa maneuvering. Dito ka talaga masya-challenge dahil may, syempre may weight yung motor eh. That's a trade-off, of course. But wala forma eh, diba? Alright, just swish. I think pagka nakikita natin na nakapula to, that's mababa. So 27 versus 30.4. I think normally this should be like around mga 30 ang harap, 32 ang likod, or 34. Oh, come on. Nagsabay-sabay ang truck mo yan, guys.
Buti na lang malakas ang busina natin. Pag napapansin ko, pag nagta-traffic, pag mabagal tayo, pag nagta-traffic, nag-hazard siya automatically, hazard lights na activate siya. So maybe it's sensing something. So syempre may sa sensor niyan, that I don't know yet. Malaman natin siguro by next week. Kahit saan ka magdaan, parang may traffic ah. I hope EDSA hindi masyado, kasi kung hindi, yari na naman tayo. Okay. Medyo hindi pa nakaka-recover yung kamay ko actually sa pagpiga ng clutch. So medyo may katigasan ng clutch niya, gawa ng malaking engine. Pero sumasakit lang yan pagka yung tipong piga ka ng piga, which is pag traffic. Pag long ride, yun, medyo challenge ka. I mean, yung pag long ride tapos hindi ma-traffic, obviously it will be different. Pagka mga tipong Ironman, dapat sanay ka na dito. Kasi Ironman, dahil long ride yun, kahit long ride yun, obviously 24 hours yun eh. Nakakalungkot, din na mauulit. Okay, pagdating sa itsura ng motor na to, I can tell you right now guys, ang sarap tignan from different angles, likod, harap, gilid, panalo. Although ako fan ako ng yung blue nito. Mas fan ako ng silver blue color. Mas malakas dating na sa akin. Sarap dito, parang wala kang naiintindihin na, alam mo yon, na what do you call that, lubak-lubak. Dahil sa ganda ng suspension, or adjustable kasi lalo. So mahaba. Ano yan? Dito palang mahaba na. Oh, this is gonna be a bit challenging for us.
6, 5. Ang sarap ng suspension. Maganda yung lambot yung suspension eh. Although may ano rin yan, may hindi rin kagandahan lalo pagka super high speed ka. Baka parang hindi mo ramdam siya. Pero malaking tulong siya syempre sa pagbaba or adjustment na seat, or at least the feeling na syempre bumababa ng konti, mas it will be better for the rider pagka kulang sa height, di ba? Oh boy, dito ito problema, daming nasa gilid eh. Ayun lang tayo pupunta. Magkakahulihan na. Ano kaya meron? Na yung pagbabago sa mga policies about papers, plates, no? Halos hindi mo na matatrack kung ay isang busy tao, no? But you know what I mean? Ako kasi hindi naman ako violator ng law, pero I feel bad pagka stamina changes that's affecting my, alam mo yun, hirap din para sa atin. Alrighty, so far so good for 2 days. Really enjoying it, guys. Kahapon nasubukan ko sport, medyo aggressive sport eh. Come on. Sarap lang. Sa gabi medyo challenge ako sa kanya. Kagabi gamit ko siya. Tapos syempre nangangapa ka pa sa side mirror niya. Tapos basta ingat-ingat sa lahat eh. So medyo masya-challenge ka talaga. Eh nasabay pa ng traffic. So konting adjustments. Madali siya makasanayan pag sanay ka na sa big bike. Madali na lang. Mas maging ka lang dito, dapat matalas ang mata. Yan. Ay, traffic. I don't like what I'm seeing. A lot better kahapon. Oh, may mahabol sa atin sa likod diba? Mabilis siya. Oops. Sabi ko eh. Okay, pagdating naman sa gulong, makapit. Obviously, Angel pati. Pirelli to. Pirelli o Scorpion.
Makapit talaga to. It's really designed for this kind of bike, no? Tapos papansin nyo, madali siyang i-maneuver. Pagka umaandar na, may challenge siyang konti pagka nakahinto o mga ganon. Naputol kasi yung recording ko kahapon nung papunta na ako galing Vosges. Nung pabiyahe na ako sa EDSA, hindi yata nakabit maigit ang mic natin. So nasayang yung footage, kaya putol, maiksi lang. Dapat yun ang unang upo ko dito, unang andar natin eh. Oh, kumaambon guys, hate na hate ko yan. Although naka doble naman tayo. Huwag muna please. Takot kasi ako mabasa sa ulan, gawa ng papunta pa lang tayo ng trabaho. Kung pauwi na okay lang sana, diba? Eh pagka ganito papunta pa lang, sayang ang damit. Malakas, lumalakas ang ulan, patay tayo dyan. I'm not sure kung pwedeng i-switch ito into, let's see, into different modes. Ay, hindi. Yun, pwede. Ito mas aggressive, naka-sport tayo. Mamaya switch natin into rain pagka umulan na, pagka basa kalsada, which I don't like to happen. Ayun no, pag switch natin ng sport, ramdam na ramdam mo talaga yung yun, aggressiveness nyo, nag-up siya. Pag enduro naman to, yung torque naman niya, babawi yan. Ayun no. Woo! Sarap. Oops, nararamdaman ko yung ulan, medyo may hampas na. Pero takbuhan natin yung ulan na yan. Pangayahay, naka-ceramic coating yung ko, or ceramic spray lang pala itong helmet ko, parang walang ulan, dumadaan lang. Pero yung shirt ko syempre nababasa yan. Oops. Yan lang ang problema natin, please don't. Yung ulan wag muna please. Mababanggit ko rin pala, naka Jabber boss tayo. Shoutout Jabber for this really nice Jabber boss. Ba't naman nakalawit tong isang to? Oh boy, that is what I'm talking about. Ito yung challenge natin. Iba yung ingay niya pagka naka-sport siya guys, oh. At ramdam mo rin yung rev mo, parang galit na galit. Yun lang, sayang yung gap dito, oh. Dapat makakadaan tayo dyan eh. Come on, let's take that gap, man. Oh boy.
Alright, Cubao na tayo guys. Ano pa nga ba? Okay, couple of things. I like it na meron siyang ganito. Pagka long ride, definitely. I mean, you know, most of the ano naman meron yan. But I mean, the size, it's just okay for me. Na itataas to, I think ito yung nakababa. So kung matangkad ka, then hanggang dito yan, which is also okay. Etong kanyang dash, so far parang hindi siya pareho ng matte kasi yung finish na, yung surface niya. So wala yung problema natin, pareho ng sa DSX 525 natin. That's good kasi doon medyo hirap tayo pagka maliwanag. Dito so far okay. I think we need to switch. Oops. Ayun, no? Sarap. Kanya guys, ina-enjoy ko lang ha, pasensya na. I mean, if nabibilisan kayo, that is, ako naman, I'm really trying to be very careful. Mapapansin nyo, malimit akong nagbe-brakes if needed. Mabilis pagka okay lang din naman. But I consider myself na cautious rider din naman. Okay, hindi ako barubal. But anyway, so far, I'm liking everything, you know, performance wise. We're gonna talk about the details, technical, and then syempre aesthetics ng motor na to, the design basically. Pag-usapan natin yon. But for now, I'm just really enjoying this thing. Yun lang. Barado. Ay nako, that's the problem. Sinubo nyo kasi. Ay nako. Hindi lang marunong mag-wheelie pero pwede ito mag-wheelie.